Magandang hapon po sa bawat isa po sa atin. Alam ko po na ang bawat isa ay nasa mabuting kalagayan sa biyaya po ng ating Panginoon. Ngayon po ay mag-aaral po ulit tayo ng ating Bible study, mga salita ng Panginoon na kung saan tayo ay napapalakas sa araw-araw. Amen po. At kahapon po ay ang nagsalita po sa atin, ang nagbigay ng encouragement ay si Pastora Irish, doon po sa topic natin na 10 steps in healing. Ito po ay yung kwento nung babaeng dinurugo na kung saan siya ay pinagaling ni Jesus. Amen po. At kahapon, nakalagay po doon sa pinag-aralan po natin sa 10 steps in her healing ay sa tinuro po ni Pastora Irish. Sa number 1 ay yung her desperate condition at sa number 2 yung tried all human remedies. At ngayon pong hapon ay pag-aaralan po natin yung number 3. Ang sabi po niya ay isa sa step dun sa paggaling ng babae sa nangyari po sa kanya ay yung number 3. Nakalagay po sa number 3 ay had spent all she had. Ulitin ko po, had spent all she had. Dito po sa verse 26, sa Mark chapter 5, verse 26, nakalagay po dito, maraming hirap ang dinanas niya sa kabila ng pagpapagamot sa ibang doktor. Nagastos na niya ang lahat ng ari-arian niya sa pagpapagamot, pero sa halip na gumaling, ay lalo pang lumala ang kanyang sakit. So, he had spent all she had. So, nagpagamot po yung babaeng dinurugo sa lahat na ng doktor na kilala niya. Ginamit na niya yung lahat ng meron siya at wala nang natira. Kaya nga po, had spent all she had. Nagpagamot na siya sa lahat ng kakilala niya na maaring gumamot. Pero dun po sa binasa natin, ang sabi niya ay hindi gumaling. Hindi nag-improve man lang, kundi ang sabi niya ay lalong lumala. Lalong lumala yung sitwasyon. Naging worse, sabi niya po dun sa English version. At kung mapansin po natin, itong babaeng dinurugo ay 12 years. At ang nakalagay po doon sa, kung mababasa natin sa iba't ibang translation, ang nakalagay po doon ay yung meron siyang continual or constant bleeding. Ang ibig po sabihin nito ay constant, tuloy-tuloy. Hindi dun sinabi na, for example, 1 week dinudugo, after nun titigil at nangyayari yun sa kanya, may interval ng 12 years. Pero hindi po ang nakalagay po ay constant at continual bleeding. Sa madaling salita po, hindi po madali ang sitwasyon niya, kundi napakahirap. Meron siyang physical discomfort at merong sakit siyang nararamdaman. Ulitin ko po, may physical discomfort, ibig sabihin, hindi siya komportable. Amen po, minsan tayo, may sakit lang ng ulo, kaya masakit yung ulo natin for 30 minutes, hindi na tayo komportable. Kapag lumala pa yan ng 1 oras na masakit ang ulo mo, hindi ka komportable. How much more yung babae na 12 years na constant bleeding. Ano kaya ang nararamdaman niya doon sa physical na katawan niya? Doon sa internal organ niya. Amen po. At hindi na describe pa sa Bible kung ano yung pinaka-specific pa na iba't ibang nararamdaman niya. Pero I believe po na hindi lang yung pagdurugo yung nararamdaman niya kasi may pain na nangyayari doon sa internal niya, doon sa loob ng katawan po niya. Amen po. At doon po sa financially status, doon po sa pinansyal na estado ng buhay nitong babae ay makikita po natin na nasagad na siya. At kung ihahalin tulad po natin siya sa kasalukuyan po, sa kasalukuyan na sitwasyon sa atin, sa kasalukuyang panahon natin po ngayon, ay maaaring itong babaeng to ay gusto na siguro ang credit card o ano pa ba, wala nang savings account, nagbenta na ng ari-arian, or maaaring humiram na siya ng pera sa ibang kapamilya niya o kaibigan niya. Kasi ang description po sa Bible ay had spent all she had. So lahat ng paraan ay ginawa na niya
naubos na. Ulitin ko po, kung ihahalin tulad sa panahon natin ngayon, maaaring nagbenta na siya ng ari-arian niya. Maaaring tong babae na to ay ilang bahay na ang binenta niya, ilang lupa na ang binenta niya. Ilang alaga na niya ang naibenta niya, ilang ari-arian na. Kasi wala nang natira. Yun po ang description niya sa Bible. She spent all she had. Wala nang meron sa kanya. At dito po sa number 4, heard of Jesus, sa verse 27, makipagbukasan po tayo. Ang sabi po niya dito ay nabalitaan niya ang mga himalang ginagawa ni Jesus. Kaya nakipagsiksikan siya sa mga tao upang mahipo man lang ang damit ni Jesus. Sa madaling salita po ay nalaman niya na nandoon si Jesus sa bayan niya. At kapag narinig po natin ang pangalang Jesus, ano po ang mararamdaman natin? Diba somehow, may kaba sa'yo na parang may pakiramdam ka na gusto mo siyang makita. Pag narinig mo ang pangalang Jesus, somehow mixed emotions ang nararamdaman mo. Amen po. At nung time na yon, itong babaeng ito ay nalaman niya na si Jesus ay nandoon sa lugar po nila. Alam niya kung ano yung kayang gawin ni Jesus kasi naririnig na niya ang pangalang Jesus noon pa. At alam niyo po, hindi na bago dito sa babaeng ito yung pangalang Jesus. Alam niya na nagpapagaling si Jesus. At ang faith ng babae, sabi niya ay mahawakan ko man lang ang laylayan ng damit ni Jesus. O yung mahawakan ko man lang yung damit yung prayer shawl, yung talit, yung pinakita po ni Pastora Irish kahapon. Laylayan lang. Hindi niya sinabing mahawakan ko ang buo, kundi yung laylayan. At kapag tininan po natin, ang ibig sabihin ng laylayan ay yung gilid o yung pinakadulo o yung gilid. Yun po yung ibig sabihin nun. At yung pananampalataya po nung babae ay sabi niya, mahawakan ko man lang yung dulo o yung laylayan. Amen po. At nung time po na yon ay napakaraming tao. At dahilan na nandun si Jesus, marami din na may gustong makita siya, marami din ang may gustong lumapit sa kanya. So, ang ibig sabihin po nito ay, nung time po na yon ay siksikan dun sa lugar. Sobrang siksikan kasi maraming tao. At ito po marami rin po ang naghahanap ng milagro nung time na yun. Kaya nga, siksikan po eh. At hindi po imposible na may mga dumikit na din dun sa laylayan ng damit ni Jesus na ibang tao. May mga dumikit na din dun sa damit ni Jesus. Meron na rin na yung accidentally na padikit. Kasi siksikan, tulakan. Maraming tao. Pero bakit hindi napansin ni Jesus, hindi na-activate yung power ng Diyos nung time na yung mga accidental touch? Sabi ko nga po, siksikan yung time na yun eh. Bakit nung time na yung babaeng yun, na siya ang nakahawak doon sa laylayan ng damit ni Jesus, doon nagsalita si Jesus na hinanap niya yung babae dahil sabi niya may lumabas na kapangyarihan sa akin, may humipo sa akin, may humawak sa akin. Bakit nung time na yun lang yung babaeng yun ang nakapansin? Ulitin ko po, hindi po imposible na may ibang dumikit dun sa laylayan na damit ni Jesus kasi maraming tao. That time, may mga accidentally na nadikit na rin dun sa laylayan ng damit ni Jesus. Pero bakit yung babae lang na yun ang na-recognize ni Jesus that time? Bakit nung siya ang nakahipo, naramdaman ni Jesus? Amen po. Alam niyo po, ang nagpagaling dun sa babae, hindi naman technically yung laylayan, kundi yung pananampalataya. Yung faith na kung ano yung meron, yung babaeng yun. Amen po. At yung faith na yun, yun po yung nag-connect sa kanya kay Jesus. Dahilan kung bakit na-activate, nag-manifest sa kanya yung kapangyarihan ng Diyos. Gumaling agad-agad. At sabi po, kung mababasa natin itong kwentong ito, ang sabi niya sa dulo ay, nung nahawakan that time, nung nahawakan ng babae yung laylayan ng damit ni Jesus, agad-agad, immediately, ulitin ko po, agad-agad,
immediately, gumaling yung babae. At naramdaman niya na may nangyari sa katawan niya, gumaling siya. Hindi nakalagay doon na after 5 minutes, after few minutes, gumaling yung babae. Agad-agad, nung nahawakan niya, immediately, gumaling siya. Amen po. At yung faith na yon ang nakapagpagaling. Kaya ang sabi ni Jesus sa kanya, anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Had spent all she had. Wala nang natira sa kanya. Minsan sa atin, pang last source mo si Jesus. Kumbaga, nagawa mo na lahat sa kakalalapit sa kanya. Although naririnig mo na may Jesus, although naririnig na po natin na andyan si Jesus. Pero minsan, kahit tayo mga Kristyano na po, tayo yung nakakaalam na merong Jesus. Pero minsan may time na last source mo siya. Kailangan maubos mo na lahat ng lakas mo. Pero ulitin ko po, papalya lang po tayo. Kagaya nung babae na naubos ang lahat ng pera, lahat ng lakas, lahat ng oras niya sa loob ng 12 years. Na hindi man lang niya sinubukan na si Jesus ang unang lapitan, kundi naubos mo na lahat sa kanya. Amen po. Masasayang lang, mapapagod lang tayo. That time, naniniwala po ako, alam na niya na may Jesus. Pwede niyang hanapin, pero hindi na niya kailangang antayin na magpunta pa si Jesus muna dun sa lugar nila. Dahil alam na niya na si Jesus ay nagpapagaling that time. Pero tong babae na to ay, nung nalaman niya na si Jesus ay nandun na sa bayan nila, sa lugar nila, saka siya nagpunta. Maaaring yung babae ay hindi pa buo ang faith that time na naririnig niya na nagpapagaling si Jesus. Pero naniniwala po ako na maraming beses na niya na narinig na si Jesus ay maraming beses nang nagpagaling. Kaya nga, faith comes from hearing and hearing, sabi niya sa Romans, the word of God. At nung buo na yung pananampalataya ng babae, nung dumating si Jesus, anong sabi ng babae? Ready na siya. Lumapit na siya kay Jesus. Nung dumating po si Jesus dun sa lugar nila ay sabi ng babae, handa na siya. Kaya wala na rin natira sa kanya. Kumbaga sabi ko nga po, naging last source na lang natin si Jesus. Kung sana lumapit siya nung una pa, ay maaaring hindi na siya nagdanas ng 12 years na suffering. Amen po. Meron pong kakaiba sa pangalan ni Jesus. Na alam mo, na alam mo, na alam ko, na alam ko, at alam natin na may gagawin siya sa buhay natin. Alam natin na buhay ang Diyos na pinaglilingkuran natin. You can have what you say. Ano po ibig sabihin nito? Kung ano man yung sinasabi natin, ay pwedeng makuha natin. Kasi ang sabi ng babae, mahawakan ko lamang ang laylayan ng damit ni Jesus ay gagaling na ako. Bakit po kaya naisip ng babae na kailangan mahawakan? Bakit kaya yung faith niya napunta rin sa kailangan mahawakan? Siguro po, naririnig nga niya na yung mga taong napapalapit kay Jesus o hinahawakan, natatouch ni Jesus ay gumagaling. Parang tayo po, yung mga nalilihans, kaya kailangan pag camping, gusto mo, ikaw rin malihans, ikaw rin mapag-pray. Andun yung faith natin. Kaya po siguro nandun yung sinabi niya na mahawakan ko lamang. Na nandun yung faith ng babae na nung mga ibang tao ay nahawakan ni Jesus, gumaling. So ako, gagaling din kung mahahawakan ko rin yung laylayan ng damit ni Jesus. Kaya nga hindi na niya ni-request o nandun yung prayer niya na kailangan buo yung mahawakan niya. Kahit laylayan lang, kahit dulo lang. Kasi naniniwala siya na kung nagawa ni Jesus dun sa ibang tao na gumaling, kung lahat ng nahawakan ni Jesus, lahat ng nadaanan ni Jesus, lahat na na-encounter ni Jesus ay gumaling, so kahit laylayan lang ng damit nito, gagaling din ako. Nabuo na po yung faith niya. Kaya kung ano yung sinabi niya, yun yung nangyari. Ulitin ko po, tayo po ay naglilingkod sa buhay na Diyos. At hindi nagbago yung Diyos na nagpagaling dun sa babae. Sa Diyos po natin na pinaglilingkuran ngayon. Amen po, hindi nagbabago ang Panginoon. At nung time po na pinagaling na yung babae, ang
Ang sabi ng Panginoon ay, your faith made you well. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Ang sabi niya, go in peace. Your suffering is over. Doon po sa yung sabi ng Panginoon, your faith made you well. Meron pong Greek na word na ang sabi niya ay sozo, na ang ibig sabihin ay whole. Sa ibang translation po, ang sabi ng babae ay, mahawakan ko lang yung laylayan, ako ay magiging buo. Ako ay magiging kompleto na. At si Jesus lang po nakakapagkompleto sa atin. Si Jesus lang po nakakapagbuo sa atin. Kasi nung time na nahawakan ng babae yung laylayan ng damit ni Jesus, gumaling siya. At bawat parts ng internal organs niya na may connection dun sa bleeding ay gumaling. Nabuo uli, na-restore ulit yung kalakasan niya at lalo na yung spiritual niya. Nagkaroon siya ng connection sa Panginoong Jesus. Amen po, kaya nga si Jesus noon ay hinanap pa siya. Sino yung humawak sa akin? Kasi gusto ng Panginoong Jesus magkaroon ka ng personal, maging intimate yung relasyon mo sa Kanya. Kaya niya hinanap Kasi gusto niya magkaroon ng connection dun sa babae. At ulitin ko po, si Jesus lang ang makakakumpleto sa atin. At sa sitwasyon po natin, alam ko po, iba't iba po tayo ng pinagdaraanan. Iba't iba po tayo minsan ng suffering. Yung babae, 12 years na dinurugo, maaring tayo, 2 taon na nating nararanasan yung ganitong sitwasyon, o kaya naman yung iba, 1 taon nang ganito yung nararanasan, maaaring emotional man yan, in pain tayo, spiritual, emotional, financially, lahat po. Pero, yung faith po natin ang makapagpabuo sa atin. Encouragement po sa bawat isa na umabante lang po tayo, reach out po natin na mahawakan palagi natin yung laylayan ng damit ni Jesus. Ano po ibig sabihin nito? Yung palaging hinahabol mo yung anointing. Kaya nga, follow the anointing. Hahanapin mo yung presensya ng Panginoon. Mag-create ka ng lugar, mag-create ka ng sitwasyon, ng ambience na kung saan makaka-fellowship mo ang Panginoon. Kasi ang Panginoong Jesus lang ang makakakumpleto sa atin. Amen po. At ang sabi ni Jesus dun sa babae nung gumaling, her suffering is over. Darating ang time matatapos din yung nararanasan natin na sitwasyon natin o yung mga suffering natin, tayong lahat ay makakasama ang Panginoong Jesus dun sa langit. Darating ang time, matatapos din po yung mga pagod natin, mga pagpapagal natin. Pero habang nandito pa po tayo, keep moving. Amen po. Mabante lang po tayo, hanapin natin lagi yung presensya ng Panginoon. So, sige po, tayo po ay manalangin. Ama, sa pangalan ni Jesus, salamat o Diyos sa mga turo na binibigay mo sa amin, sa mga aral na binibigay mo sa amin, Panginoon. Gaya o Diyos ng babaeng dinurugo, gaya ng ginawa mo sa kanya, Panginoon, alam namin na ikaw, Panginoon, ay maraming great plans sa buhay namin, Panginoon. Kaya mo, O Diyos, nabigyan mo kami ng pusong maamo na marunong palaging lumapit sa iyo dahil wala kami magagawa kung hiwalay sa iyo, Panginoon. Ikaw ang kalakasan namin, ikaw ang kagalakan namin, at ikaw ang bumubuo sa amin, Panginoon. Ikaw ang nagkukumpleto sa amin. Sa kabila man ng mahirap na sitwasyon, sa kabila man, Panginoon, ng iba't iba kami ng nararanasan, may problema, pero ikaw, O Diyos, ay nanatiling tapat. Salamat, Panginoon, sa presensya mo. Panatilihin mo kami, Panginoon, na nandoon sa malapit sa paanan mo. Dahil ikaw, Panginoon, ang lahat sa amin. Bigyan mo kami palagi, Panginoon, ng puso na marunong makinig sa iyo. Marunong makinig, Panginoon, na hinahanap-hanap palagi ang presensya mo at nakadepende palagi sa presensya mo at sa anointing mo, Panginoon, dahil nabubuhay kami, Panginoon, para sa iyo. Salamat, O Diyos, dahil pinapaalalahanan mo kami na ikaw ang Diyos na gumawa ng himala noon, ay ikaw pa rin ang Diyos na kayang gumawa ng mga himala sa buhay namin, Panginoon. Pagpalain mo, O Diyos, ang bawat nakikinig sa oras na ito at turuan mo kaming sumunod sa kalooban mo, Panginoon.
Salamat o Diyos, panatilihin mo, Panginoon, ang kagalakan sa bawat isa. Maging magalak kami na naglilingkod sa iyo. Ano mang uri ng sitwasyon na may encounter namin, nakatingin lamang kami sa iyo, Panginoon. Salamat o God, ito pong sambot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So muli po, tayo po ay maging magalak na maglingkod sa Panginoon at always happy to serve. God bless po sa bawat isa, pagpalain po tayo ng Panginoon.